Ang latest updates patungkol sa samahan ni Bea Alonzo and Vincent Co. Magkasama pa rin di umano pagkatapos or sa kabila ng wedding cancellation rumors. So yan po ang ating pag-uusapan, ano. So bago yan, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, na naman ng like, share, and social media at entertainment circles ang relasyon ni Bea Alonzo at Vincent Co. matapos umugong ang balitang hindi umano natuloy ang kanilang kasal, no. Dito yung plano nilang kasalan dito po sa nasabi pong bansang Spain. Ngunit sa gitna ng samot-saring spekulasyon, lumabas naman ang mga bagong ulat na nagsasabing nananatili pa ring matatag ang relasyon ng dalawa at patuloy nilang inaayos ang kanilang sitwasyon ng pribado. Nagsimula ang matinding intriga matapos kumalat ang mga balitang may nakatakda na umanong kasalan na magaganap sa Spain noong May 2026. Pero ayon sa ilang entertainment sources, matagal nang pinaghahandaan ang umano'y intimate ngunit marangyang wedding ceremony ng aktres at ng negosyante. Marami pa nga raw sa kanilang malalapit na kaibigan at pamilya ang naghahanda para bumiyahe patungong Europe upang dumalo sa naturang okasyon. Ngunit bago pa man umano ito matuloy, bigla na lamang umanong nagkansela ang kasal. Dahil dito agad nang umugong ang mga samot-saring haka-haka tungkol sa tunay na estado ng relasyon ni Bea at Vincent. May ilang blind items at entertainment vlogs na nagsasabing nagkaroon umano ng hindi pagkakaunawaan pagdating sa kanilang prenuptial agreement or prenup. Bagamat wala pang direktang kumpirmasyon mula sa dalawang kampo, naging nitsa ito upang lalo pang lumaki ang kontrobersya sa social media. Sa kabila nito, may mga ulat naman na nagsasabing hindi pa rin tuluyang naghiwalay ang dalawa. Ayon sa mga source na malapit umano sa couple, patuloy pa rin silang nag-uusap at sinusubukang ayusin ang kanilang relasyon ng malayo sa mata ng publiko. Sa isang post ng Manila Bulletin Entertainment, nang sinabing still together umano sina Bea at Vincent, kahit pa maraming balitang nagsasabing hindi nga natuloy ang kanilang kasal. Ayon po sa ilang insiders, naging maingat umano ang dalawa sa pagharap sa sitwasyon dahil nais nilang proteksyonan ang kanilang pribadong buhay. Hindi raw biro para sa kanila ang laki ng interes ng publiko sa kanilang relasyon, lalo na't parehong kilala sa kanilang larangan sina Bea at Vincent. Si Bea Alonzo naman ay isa sa pinakakilala na aktres dito sa ating bansa. So sa loob ng maraming taon ay naging bahagi din siya ng ilan sa pinakamalaking teleserye at pelikula ng Philippine entertainment industry. Kilala siya hindi lamang sa kung anong husay, kung gaano siya kahusay sa pag-arte, kundi maging sa kanyang pagiging private pagdating sa personal na buhay. Matapos ang kanyang high-profile breakup noon kay Dominic Roque, naging maingat ang aktres sa pagbabahagi ng detalye tungkol sa kanyang bagong relasyon. Ngayon, noong 2025 lamang niya kinumpirma sa publiko ang relasyon nila ni Vincent Co. Matapos ang matagal na spekulasyon, sa isang panayam noon sinabi ni Bea na masaya siya sa kanyang love life, ngunit mas pinipili niyang huwag masyadong ilantad ito sa publiko. Samantalang si Vincent Co ay kilala bilang bahagi ng pamilya na nasa likod ng Pure Gold Business Empire at bukod sa retail business, sangkot din umano ang kanilang pamilya sa iba't ibang investment tulad ng real estate at iba pang negosyo. So dahil dito hindi maiiwasang mapag-usapan ang malaking agwat ng kanilang lifestyle at financial background ng dalawa. Bagay na lalo pang naging sentro ng intriga nang lumabas ang mga usapin tungkol sa prenup. So sa ngayon po, sinasabi po nila na parang although ang dami pong mga issues, ang dami mga speculation na lumalabas patungkol po sa cancel ng kanilang kasal, pero may mga lumalabas din na balita na nag-uusap di umano, no, at meron nga tayong inilabas na balita na nanghihingi ng second chance itong si Mr. Vincent Co kay Miss Bea, which means pagkatapos po ng isang iskandalo patungkol sa di pagkatuloy ng kanilang kasal, sinusubukan po nilang mag-reunite again. Pero syempre yung mga netizen, may payo sila kay Bea, diba, na kung sakasakali mang yun naman po lang para mga opinion lang ng mga netizen at opinion ng ilang mga nagmamahal kay Miss Bea Alonzo. Kasi from number 1, 'di ba? Alam naman natin na sabi po ng balita base po sa report, meron pong 175 billion assets na financial assets ito pong pamilya ko. 'Di ba? Alam natin na mayaman siya at kumbaga parang nasa kanila na lahat, 'di ba? So, kailangan po kung pinoproteksyonan ni Mr. ng mga Co ang kanilang kayamanan, dapat din maramdaman ni Bea na pinoproteksyonan din siya ni Mr. Vincent Co. Yun naman po ay mga hiling at mga parang payo ng ilang mga netizen dito po kay Miss Bea Alonzo. Sa social media kasi, naging hati ang opinyon ng publiko. Ilan kampi kay Bea at nagsasabing may karapatan siyang tumanggi kung may bahagi ng prenup na hindi siya komportable. Ang iba naman umaayon kay Vincent sa kanyang pamilya dahil normal umano ang prominenteng negosyante ang pagkakaroon ng ganitong legal arrangement bago ikasal. Lalong nadagdagan ng usapin ng makita, no? Ito pong si Vincent Co sa isang public event nung sinasabing araw ng kanilang kasal. Gayunpaman, hindi naman ito nangangahulugang tapos na ang kanilang relasyon. So yun po yung ina-assure po ng mga kampo po
po ni Bea at ni Vincent na parang kahit ano pa po yung nangyari, kahit ano po mga skandalo at kahit ano pa po mga isyong naglabasan at speculation patungkol sa kanilang canceled wedding, ay inaayos po nila ito ng privado, which means may possibility pa rin talagang matuloy yung kanilang engranding kasal. Maaaring may mga circumstances at may mga parang hardship or trial silang pinagdaanan na kung saan parang ano yun parang level ng kanilang relationship na ngayon bago pa man sila ikasal meron na silang mabigat na mga problema na kapag ito po ay nasolusyonan nila, mas mapagtatagumpayan nila yung mas malalaki pang problemang posibleng dumating. Yun ang kaibahan samantalang tayo mga ordinaryong tao, pag nagbakasal tayo wala namang prenup. Hindi natin kailangan pumirma ng prenup, walang kondisyon kasi ang pagmamahal walang kondisyon yan, 'di ba? Kung talagang mahal mo ang isang tao, hindi mo naman kailangan mag-relay or hindi mo kailangan mag-lay down ng mga kondisyon because love is unconditional. So, ayon sa ilang observers ay posibleng dumaraan lamang sa maselang lugto ng relasyon ng dalawa at hindi raw maikakaila na malaking hamon nito para sa kahit sinong couple. Yung ma-pressure mula sa publiko, lalo na kung ang parehong kilala at matagumpay ang dalawang ikakasal, di ba? Si Miss Bea kasi masasabi naman natin na hindi naman talaga siya mahirap or hindi naman talaga siya yung parang ordinaryong tao na ikakasal sa isang tagapagmana, di ba? Although ang dami ko pong nababasa sa comment section na hindi kagandahan, na parang imbis na dapat tayo kasi at the end of the day si Bea Alonzo dito yung parang talo, di ba? Nabibiktima siya ng mga ganitong klase ng arrangement. So ang dami pong mga nagko-comment sa comment section na karma daw ni Bea yan, ganyan, naulit lang daw yung history dati, ganyan, sana raw matuto na si Bea. At meron din naman talagang nagmamalasakit kay Bea at sinasabing, Bea, mag-isip ka muna, ganyan. So pag-isipan mo muna lahat na magiging desisyon mo, magiging galaw mo, 'di ba? At dapat talaga, kailangan pag-isipan yan. At the same time, bago sila magpakasal, dapat talagang talagang may understanding sila kung ano ba talaga ang dapat nilang may rules ba talaga, may kultura ba talaga na dapat sinusundan. Meron pa talagang or kailangan ba talaga nilang isabuhay ang Chinese rules na tinatawag, para po talagang matuloy na yung engranding kasal na yan, 'di ba? At marami pa rin talagang umaasa na maaayos pa rin nila ang kanilang relasyon. So kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that it Miss Bea Alonzo, gaano nga ba katotoo na pumalag na patungkol sa issue ng kanilang naudlot na kasal ni Mr. Vincent Ko? Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? Yan ang pag-uusapan natin maya-maya lang. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng showbiz at social media ang umano'y naudlot na kasalan ni Bea Alonzo at businessman na si Vincent Ko matapos lumutang ang samut-saring ulat tungkol sa umano'y prenuptial agreement issue sa pagitan ng dalawang kampo. Ang balitang ito ay lalo pang lumakas matapos kumalat ang mga blind item at social media posts na nauugnay sa aktres at sinegosyante sa isang di umano'y engranding kasalang nakatakdang idaos sa Spain, ngunit biglang hindi natuloy. Matatandaan noong mga nakaraang buwan ay umugong ang balitang malapit ng ikasalang dalawa at matapos lumabas ang marriage banns nila sa isang simbahan sa Maynila. At ayon pa sa mga ulat, nakalista sa marriage band ang tunay na pangalan ni Bea na Philbert Angeli Escalante Ranolo. Ang pangalan naman ni Vincent na Ferdinand Vincent Peco. Sa tradisyong katoliko sa Pilipinas, ang marriage banns ay formal na anunsyo ng nalalapit na kasal upang tiyaking walang legal o relihiyosong hadlang sa pag-iisang dibdib ng magkasintahan. So yun naman pala yun. Ibig sabihin, the marriage band itself, hindi po ibig sabihin na parang kinasal na sila sa parang lang siya, kumbaga parang to make sure na talagang meron silang agreement or meron po silang pagkakasundo or pagkakalinaw na talagang formal na pag-aanunsyo na sila nga po ay ikakasal, 'di ba? Pero hindi po pala ibig sabihin na kinasal na sila sa church dahil nga 'di ba parang sa Spain nga talaga yung nakatakdang kasal nila. So dahil dito marami ang netizen ang seryoso na talaga ang relasyon ng dalawa. Na parang naniniwala sila na seryoso na kasi nga 'di ba parang nagkaroon na sila ng marriage banns at okay na lahat. Subalit bigla nga daw di umanong nag-iba ang ihip ng hangin nang magsimulang kumalat ang mga chika hinggil sa umano'y tensyon sa pagitan ng umano'y dalawang pamilya o kaugnay ng prenuptial agreement or prenup. Ayon sa ilang entertainment reports at online discussion, nagkaroon umano ng hindi pagkakaunawaan pagdating sa mga kondisyon ng prenup. May hakahakang may ilang provision daw na hindi nagustuhan ng kampo ni Bea,
kabilang na umano rito ang usaping paghahati sa mga ari-arian, ilang financial arrangement at maging di umano'y setup na magiging buhay mag-asawa nila pagkatapos ng kasal. Kasi alam nyo, paulit-ulit po yung mga ganitong news, no, as it was posted by Abante News, 'di ba? Parang sinasabi kasi nila rito, pinagdidiinan talaga nila na ang problema po talaga ay wala po sa poder nitong si Miss Bea. Pero meron pong mga lumilitaw na mga balita na parang meron din daw pagkukulang or meron din daw pong parang meron din silang nakita na foul kay Bea. Yun naman ang sinasabi ng kabilang kampo. Nagkaroon din ng panibagong apoy ang kontrobersya nang mag-viral umano ang post ng isang abogado tungkol sa isang bride-to-be na tumangging pumirma sa revised prenup agreement. Kahit wala pa pong direktang pangalan na binanggit, maraming netizen ang agad na ugnay nito kay Bea at Vincent. Ang naturang post ay naging mitya ng mas matinding spekulasyon online. Sa social media platform na Reddit, lalo pang naging aktibo ang discussion ng mga netizen tungkol sa issue. Maraming users ang nagpahayag ng kani-kanilang opinyon hinggil sa prenup. So, ang ilan ay nagsabing normal lamang ito, sabi niya umano na sa mga mayayaman ngang daw pamilya. Habang ang iba naman, naniniwalang maaaring naging masyadong komplikado nga yung mga kondisyon. May ilang netizen din na nagpahayag ng kani-kanilang suporta kay Bea. Ayon sa kanila, mas mabuting hindi na lang matuloy ang kasal kung may mga kondisyon umanong hindi katanggap-tanggap para sa aktres. Ang iba na may nagsasabing karapatan ni Vincent at ng kanyang pamilya na proteksyonan ang kanilang negosyo at ari-arian sa pamamagitan ng prenup. Hindi rin nawala ang mga haka-hakang may kinalaman umano ang impluensya ng inner circle ni Bea. Sa ilang online discussion, may mga nagsasabing maaaring may mga taong malapit sa aktres na nagbigay ng payo o pananaw na naka-apekto sa takbo ng relasyon nila ni Vincent. Yun din minsan kasi parang nakakagulo sa isang relasyon pag marami na pong mga opinion na nakapaligid sa'yo, diba? Gayon ba man, nananatili itong bahagi lamang ng mga hindi kumpirmadong usap-usapan sa internet. Sa kabila ng lahat ng intriga, nananatiling tikom ang bibig ni Bea at Vincent tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Wala pa ring opisyal na pahayag mula sa kanilang kampo kung natuloy nga ba o tuluyang nakansela ang kasal, kasi hanggang ngayon pala isipan pa rin sa publiko kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa likod ng controversial prenup issue. Matatandaan noong August 2025 ay kinumpirma mismo ni Bea ang kanyang relasyon kay Vincent. Matapos na matagal na spekulasyon sa isang panayam, sinabi ng aktres na masaya siya sa kanyang love life, ngunit nais niya itong panatiliing pribado. Dahil dito marami ang nalungkot sa posibilidad na hindi na nga matuloy ang inaabang kasalan ng dalawa. May ilan namang umaasang maayos pa rin nila ang anumang gusot at muling magkakaroon ng pagkakataon ang kanilang relasyon. Pero hanggang ngayon ay patuloy pa rin anong pagkuda sa kasalang Bea Alonzo at Vincent Co. At karamihan sa kanila ay nagsasabing hindi daw bet umano si Bea ng mga magulang ni Vincent. Wow Sa kabila ng pananahimik ni Bea at ni Vincent, tila may idea ang mga netizen kung ano nga ba talaga ang dahilan na sa pag-udlot ng umano ng kasal nila. Sabi ng isa sa mga netizen, I just want to say na true to, hindi kasi siya gusto ng parents ni GTB or groom to be. I know kasi yung ninang namin ng asawa ko sa kasal ay president ng isa sa mga company ventures ng COFAM, and she just shared this to Phil because they are best friends, and my Phil shared this to us on one of our dinner outs. Wow talagang may ganito pa talaga. Yun lang, pero may mga nagsasabi rin na hindi aabot sa kasalan ng relasyon nila Bea at Vincent kung against ang family ko, which is true, diba? Hindi naman po sila para magsayang ng effort, ng time, ng panahon, gumastos ng pera, tapos eventually ang magiging dahilan lang ng hindi pagtuloy ng kasal dahil hindi siya bet ng magulang. Dapat from the start pa lang sinabi na ng mga magulang ni Vincent Co, diba? At syempre at the end of the day, dahil nasa tamang edad na si Vincent, hello, so he has all the rights to decide for themselves, diba? Kumbaga parang hindi niya na kailangan ng opinion ng mga magulang niya. Although, sabi po ng ilan na pinoproteksyonan ng mga magulang ni Vincent Co ang kanilang mga ari-arian. Diba? Yun yung kanilang dinidepensa patungkol doon. Parang may alam din kasi yung mga netizen kung ano daw ang tunay na nangyari at nilalaman ng prenup agreement ni Bea at Vincent. Bakit di muna nila pag-usapan lahat tapos ngayon lang ang ganyan nung malapit na ikasal? Yun yung sinasabi ng mga netizen. Sagot ng isang netizen, may standard prenup na sila at nag-agree na si Bea, doon lang add clauses sa prenup kaya pumalag si Bea. Yun, doon pala nag-umpisang pumalag si Bea. Nung okay na po sila, nag-agree na sila sa mga prenup and then nag-add-on sila. So yun, para namang nakikipaglaro tong mga pamilya nung GTB or groom to be, 'di ba? Sa advice po ng lawyers niya, ni Bea, imposibleng hindi nagko-consult sa lawyer si Bea. Actually, Bea agree on the standard prenup, then enter the added clauses for the protection of families 175 billion worth of richness. Wow, rich
foolishness yun, ha? Naloka ako. Apakayaman naman pala nitong si Vincent, no? I heard that if during marriage of all income should go to the family's trust. So actually, it's not a win-win for to be maybe allowance type is husband from the family. May mga nagsasabi naman na tama ang ginawang desisyon ni Bea. Hindi ibig sabihin, failure na palagi sa love life. Mas okay, mas maaga at knowing Bea as her fan ay napaka-brave niya. Kung nangyari man ito, mahal siya ng Panginoon na kailangan niyang ilayo sa mga bagay na magkakaproblema siya pagdating ng panahon. As a fan, mas bumilib po ako kay Bea. Congratulations, Bea, you did the right thing. Sabi niya, don't settle for less. If totoo man, Bea, you are a multi-millionaire or even a billionaire in asset. Never ever look back kahit i-revise pa nila ang prenup. You are very strong. Independent woman. Better maging single kesa matali ka sa ganyang klaseng married life. It's not worth it. Sabi niya, ang tagal mong iginapang ang maginawang buhay mo tapos papaalipin ka lang, wag na lang. Bukas samahan ni na Vincent at Bea sa isyong ito.